Police station rin si Berto. Yes. Hi, Dame. Charisse Watson, have you seen my latest post earlier about Madame B? She's not a madame. Oh, well, she's a madame in another dimension. I took down my post not because I am guilty, but because I understood the impact it had on her. Naluoy ko honestly. She was already receiving more than enough backlash. But let it be clear, my silence wasn't an admission of guilt. It was an act of grace. I just hope she reflects on it and doesn't repeat the same behavior. Because not everyone will respond with the same level of restraint. Okay, this is very well said. And I love how you categorize your thoughts, and I love the flow of your grammar and your words. However, ang tao na katulad ni Beverly does not deserve a restraint from the emotions and lamentations and the hurt that you feel. She does not deserve your grace or mercy. The sorrowful months she gave to your boys or to our boys is beyond unimaginable. What do you call this? I'm trying to look for one word. May isa ko ka-word na eh. Ang pain bala. No. Not crucial. Bilaching Iloy, nakalimutan ko. The pain is beyond imagination. It is hell. It was a living hell. So, excruciating. Ay, bilaching Iloy, I'm fucking senile. I'm sorry. Do not take it back. Why? You should be unapologetic, you know? When you're angry, you're angry. Don't give a fuck about what she feels. Whatever is going on right now with her life, that is not your fault nor mine. She is her greatest fault. She did this to herself. Had she not meddled in your personal agendas, and had she not fooled everybody, and not fucking had this stupid, evil intention towards everybody, she wouldn't be in this predicament. Who the fuck did this to her? Nobody. It's her. Kasalanan niya to. So kung paano mo sa binubugris, ngayon bugrisin mo lang do not even be sorry about it. I applaud a woman who would express whatever she has in every crevice of her heart out there and not even fucking batting an eye. Be the kind of a woman, empowered, resilient, somebody who doesn't give a flying fuck. Masaktan na ang masaktan. Inunahan mo ko eh. O ngayon, this is my wrath and this is my vengeance. Saluin mo ang lahat na dapat sa'yo. Kasi putang ina, wala naman kong kasalanan, inuunahan mo ko, alpot. Ganon. Ganon ka dapat. This is how you send your message across. Let it stay there until you get your fucking justice. Ganon yon. Nagdugo ang ilong kulong. Ay pala, lolo. Your English is very deep. I cannot swim. Maldita ni Aiko, ha? Hindi lang kid. Pili na ko gani isang words gani nga do mga basic lang bala guys. Candor means kindness. Predicament means situation. Para do a little bit of level up. Para lisahon nyo. Ano itong baliloy man? Predicament. Itong baliloy candor. Nangaamuna bala. Para bilatsing iloy man natunan man kamo. Bawak ako ng ilong nagadugo-dugo. Hello, not Jim Hardy, Robert Esquadra. How are you? Jennifer Tisalona, my family tree, Bob. An okay, yun na, bakit naman? Ano ka ba na sa ako, pitik-pitik, ba na sa ako, Gcash, dabi? Share the live, magpa-purple hearts kita, anay, because that is our color of our group. Timbo Grizz, Elitista. Nagasakit ba lang ako, nakuhan ba lang at chan, pero hindi ako maka-earn na lo. Hindi ako maka-abs. Kasi, kulang na naman ako sa water lily. Erlinda, di ma, Phyllis Loy, awat na please. Aragay. Liz Mendoza, Miriam Divisor is alive, so proud at thank you. Dapat lang talaga, goddamn. The world is tough, she better get a fucking helmet. You didn't do this to her. She did this to herself. Correct? What you are doing right now is just a reminder to her that she is not the goddess of Olympus. Wala siyang power. She doesn't have any power over you or over anybody. Okay? Inaglagaan yung relasyon tapos gubon lang sa alpot. Bilating Iloy sang bakakon sa nabaga ng mo. I like listening to you, Iloy. When you speak English, I learn a lot of deep English. Amen, Balas. Yes, God, I'm proud of you. Dapat you need to learn and learn. Bisan doon nagkasala-sala ka lang subong, pero dapat i-correct mo gina. Hindi ka lang, do not settle for less. Do not settle for less.
keep learning, and enhance, and enhance, and enhance. Do parehas ang itsura, balas ang iban. Hindi pa sila kontinto, magwapa na sila, gina-enhance, gina-enhance. Okay lang na yung utok na enhance mo sa itsura, kasi gwapa ka na, tapos gubuon mo pa, you know what I mean? Loy, galotin ako ng utok. Eden D. Check 1,000%. I watched her interview with that Win Radio DJ. I was shocked with her reply when she was asked about bullying, and if she even cried even at one instant. She said not at all. Instead, she took it as her inspiration to succeed. That part alone made me think about her psychological and mental state she should seek out. Exactly. A person who has a heart and a person who has, humanity and her, humane. No matter how strong you are, you're not just going to take it at face value and say that, oh, I'm going to do this and do that and make this an inspiration and motivation. No, at one point, you're going to shed a tear. The first time I was bullied was 2013 and I cried my heart out. I was emotional because it was all fucking lies. People fucking crucified me without even asking my side of the story. If somebody is saying shit about you out of spite and out of hate, of course, ikaw dyan ang pinakamasama kasi kwento nila yun eh. Tama? Hindi mo alam, nasa kulungan pa ako that time. Nung binuli ako at ang pamilya ko ay dinaad na 2013, 2010. The first time I was bullied, may isa ka page na patay huya ang admin. Hinahayaan nila doon na mag-post lang sa mga kung ano-ano na wala yun, din disable yun ni Meta. Ni-report yun ng ilang milyon ang page na yun. So, I was in jail because during that time, 2009-2010, in this country, bounce check was criminalized. Kailangan upuan mo. Pag hindi mo nabayad ang penalty mo, upuan mo. Wala pa bayad sa penalty because it was recession. Almost 90% of the OFW here nakulong talaga dahil sa mga bounce check kasi we lost our job, our company closed. I was a banker that time and as a liability department ako na supervisor, we were the highest money maker. So kaming aming department ang unang close bank tapos real estate. So ano mga gawa ko? My hands were tied and I was pregnant that time. The first time I heard, nasa jail pa ko, I actually didn't see it. Pero pag nagtawag ko sa bahay namin, gaiyak ang nanay ko. Dahil bakit ang itsura mo na sa computer? Si mama hindi pa alam what was going on. Dahil nga, napapaalis ako noon ng mga tao papunta dito, siguro mga 100 na katao na papunta ko dito. Yung mga iba nga nabitin na hindi nakaalis dito dahil na-offload, ang iba na buntis, ang iba may iba-iba silang mga problem, and at the same time, hindi ko na na-process dahil nakulong nga ako. They did not even give me the chance to redeem myself na paglabas kasi mga puro ko naman kaibigan, hindi naman yung strangers eh. You know what I mean? So they did not give me a chance. They were convinced by my own cousins actually to go against me. I cried my heart out because I'm human after all. I was depressed, you know. That was my first time until nalaman ko kung saan ko kukunin ang aking strength. You know, hardship and sitting in jail and realizing how you're supposed to defend yourself and pacify yourself and redeem yourself. Doon mo lahat matutunan. Putang ina kung paano ka maging matapang. Nung nasa loob ako ng ilang buwan, talagang sinabi ko sa sarili ko, babangon ako at dudurugin ko kayo. Nagsarong kunita talaga ako doon. Din-promise ko sa sarili ko, lahat kayo, mga putang ina, yung magbabayad kayo sa akin. And I was able to do that. Look at me now. I'm Bugres. Was bullied, was jailed, was crucified, was judged. Without my side of the story. And people who heard it actually believe what they've heard from the grapevine. Ang sa Pilipinas naman kasi, bago ka mapunta putang ina sa korte, ginadjudge ka na ng netizen, hindi mo mapaglaban ng sarili mo. Ganon ang nangyayari ngayon. Ang ginagawa ngayon na judge si Tulfo, na payain ka ni Tulfo, pagkatapos, kung mahina-hina ang loob mo, bugresin ka niya. Kung makita niya nga hindi naman ka mabugres, pinapakawalan ka naman niya. Kim Sutton, she's full of shit. She doesn't have that none. She's just Bilat. Oops, I mean Berlat. The only Visayan horse I know. Exactly, Kim Sutton. She was selling her own meat. And the only thing she learned from school was physical education. And that was to open her legs. So what would we expect from somebody who did not give a flying fuck even if she's going to sleep with different men in a day? You know what I mean? So mga kabalanan na sila yung mga ganong klaseng babae si Berto. Now the undefeated Bugreskin beautiful soul. Joe Medior, thank you. Now, if you're experiencing this, someone is trying to belittle you, someone is trying to malign you, not with you not doing anything, na yun lang, nag-utang ka sa kanya sa gift check, hindi mo nabayaran dahil you are down and out, or may saraan kayo ng loob, tapos pahiyain ka na, it's okay. You could cry, and after that, after 5 minutes, fucking fight back. Hindi nga mag-cry ka lang nga mag-cry. You be human. Ang tao
oh, may pakiramdam. Narcissist ka. Ginawa ko sa depression. Yun ang itsura mo, Bilatsing Iloy. Na ikaw, isang ka-chimpanzee, di puta, hindi ka umiyak. Umiyak ka araw-araw, kaya isinumpa mo. Nung maliit ka pa nga, kahit magpakantot ka, sa kabayo, sa baboy, sa aso, okay lang. Matakasan mo lang paghihirap, kahit maging hustler ka, kahit maging nagmagnanakaw ka, okay lang. Kasi ayaw mo na maging mahirap ulit. That's your hustle in life, and it's fine. Kung may hustle in life ka nga magputa, pero ang gaguhin mo, ang sariling tao mo, empleyado mo, you know, agrabyaduhin mo ang kapwa-tao mo, nagbugaw kay putay ng iba, bilat ng iba, binibinta mo, tapos kumukupit ka sang komisyon. Yun ang masama. Kung putay mo lang, kagbuganga mo lang ang nagatsupa, ikaw lang kapamuta, total katawan mo naman. Sagutin mo lang kung Panginoon, someday nga ikaw ay naging puta, it's going to be between you and your God. And to think that she actually, you know, she was in a Philippine Adventist church, it's a school, sa mga Adventist sa kanilang lugar. Nakuha pa kanina, believer in God. Yun ang sabi niya pa sa old yung ano nga Facebook. Pweh! Believer in itot ka. Ayaw mo na maging pulubi ulit. Kayang bigaong ka. Nagputa ka sa Manila. Ayun sabi niya, pumunta ko ng Manila. The Phoenix words correct. Thank you, Achula. Wala ko labo si Gcash mo rin sapat ka. Nagapangayo ko ti sakon. Rain hi. Share hello. Loy, tama na matulo ang mukha ko. No, totoo yun. I was even pregnant with my, fourth baby, Trisha. I lost my job. And then eventually, I lost my first husband. Not because of that, but because he left me. Nakulong ko dahil sa kanyang utang dito. Nga ako ang co-signature niya sa isa ka real estate namin before. Kasi dito, kaparenta ko sa mga apartments. Isa ako sa mga Pilipina noon na nagkaparenta sa mga rooms. Meron kaming 3 apartments that time. Nagpa-bed space, nagkaparenta sa mga kwarto, tapos siya naman na-deport. Instead na antayin niya kung mag-uwi ng babae sa nagsyabo. So iniwanan niya ko with 4 kids. Ako ang nagpaaral, and then I needed to, you know, I have to suck it up like a princess, you know what I mean? Na ng babae, sa first love ko yun eh. Magkaklase kami since we were in 4th grade. Tapos niligawan niya kung nung nag-high school kami, ginpangasawa ko, siya ang nag-virgin sa akin. So siya ang lahat ng first sa akin. Tapos siya ang best friend kami. Tapos siya yung, you know, I made him the center of my life. Kasi nga 4 mga anak namin. It did not even cross my mind na mambabae siya. Totoo yun kasi takot yun sa akin. Takot sa akin kasi kapang sa puti ko, gani ka sa putihanay kaming dalawa. 10 years kami. And then, na-find out kung lahat ng inipon ko, pinaghirapan ko dito, may mga may bahay kami, may mga kotse kami, dalawa, binintaya. Kahit water dispenser, binintaya ko. Doon kasakit sa akin, di ba guys? And on top of that, binubuli pa ako sa social media, ina-accuse pa ako sa something that I didn't do. Ginatch ako ng mga tao kahit hindi nila ako kilala. Naglapta to sa scammer. Dahil tayong mga Pilipino, pag narinig lang natin sa somebody, naniniwala tayong lahat, hindi pa natin alam ang kwento. Ako naman guys, never did ko mag-start sang fight. Not unless na ang isang topic triggered me, or affected me, or it has something to do with my advocacy. I'm going to put up an argument. If that person doesn't know to rebut me, or that person is stupid, and that person is going to use body shaming, or use my kids as a pawn, or as a shield, na para to try to intimidate me, Bilatsing Iloy, bulihon ko gidya. Ako naman kasi, ako, numero 1, gid ko kaalas kador, because words are my livelihood, so I know to use words better than anybody. Kay communications, kung wala labot sa communications, taga-mulye, pa ko lumaki ko sa dagat. Sa pier ako lumaki, so matalino na ko, streetwise pa ko, tapos Bilatsing Iloy, 21 years pa ko sa, sa Dubai. 15 years ko nga paralegal, paano ka manalo sa akin when it comes to argument, correct? Not unless na ang kaaway ko kay abogado, correct? Si Tornito yun, hindi ko manalo. Share the live, guys. Ang mga pa-Gcash muna. Mami Chona, how are you? Baka naman. Kira Sheila, how are you? Michelle York. Supar. Lipap, correct. Maribel, hi. Open naman ako sa buhay ko. Pang MMK ang aking buhay. You know, our history is actually something that made us who we are right now. It does not define us anymore. But because of the hell we went through, why we are courageous right now, and why we've learned from those mistakes to better, and why we hurt people to better ourselves all the way, is something that made us who we are right now. It doesn't define us forever.
Iba naman yun. Even our job doesn't define us. What defines us is our character. Yan ang nami-misinterpret ng tao. Hindi nila nare-realize na ang past natin is part of our life. We cannot erase it. We don't live there anymore. But that is the very reason how we built our castles right now. Kung ano ang ating, why are we made of steel right now? Why we have this strong women? Why I am this fierce? And why I am this lethal, it's because of the hell that I went through. Ano bala ang diamond, how? Bago na sa nag-diamond, uling na sa, bato na siya. It had to go through fire for the nth time, gazillion times. Bago na sa mag-spark ang, hindi naman ang diamond nag-spark. I know, diamond spark, it doesn't shine. Bago na siya maging precious stone, dinaanan siya sa fire. So, bago ka maging isang babae na karapat-dapat i-look up ng tao, you have to go through all this shit. Hindi tayo princess, kahit ng mga princesses, go through shit tayo, pang mga commoner lang. You know what I mean? Do one experiences that made us really strong? Yes, correct. Not only strong, tenacious. Strong and you know, the strength and tenacity. Yun yung, masyado na kamasakit. Paminsan, gusto mo na lang matay shit. There are some people who are depressed. Kasi hindi na nila alam kung paano i-compartmentalize yung pain na nararamdaman nila. Ako naman kasi, headstrong talaga ako. Kahit ano kasakit sa puso ko, maiyak ko 1 to 3 minutes, sometimes 5. But I cry in the shower or I cry when no one is watching me. Kung meron ako something na I'm really going through, personally. Kahit si Daddy Books minsan, hindi ko sinasabihan. May mga pagkakataon din na okay lang na nagka-cry ako in front of you. When a topic hits home, malala ko si Papa namatay, ang mga anak ko that grew up 15 years without me because I needed to work, you know, na hanggang doon lang ko sa mga videos nila habang gaakyat sila sa stage kong Lodi, ang mga anak ko, hindi ko naranasan ang uuwi ako and there would be a risk that I might lose my job, tapos magutom ang mga anak ko, tapos may mga kapatid pa ako na tinutulungan ko, mga anak ng mga kapatid ko, tinutulungan ko rin. So kung ako mawalan kasi ng trabaho sa pamilya namin, kawawa ang mga kapatid ko at mga pamangkin ko. So ako ang natiis, tiniis ko, hindi ko makita ang mga anak ko, 15 years, nangutang ako dito para masustain ko yung mga course ng mga kapatid ko, kasi gusto ko git sila maging college graduate, na yun ang pangarap ng papa namin sa amin. So kung isipin ko ang sarili ko nga, if I'm going to think of my own happiness, I would have not stayed here for a long time. I would have gone home. I could get a job, and a job at, you know, in any call centers or corporation. I could be a VP for communications in Smart or Globe or something, but I'm not gonna be paid what I'm getting here. So I decided to stay. Iniiyak ko yun. New Year, mag-isa ako. Christmas, mag-isa ako. Iba-iba ang mga kasama ko. Kung sino nga mga tarugo ang mga kasama ko. Kung sino nga mga friends ang kasama ko. Ganun ang naging life ko, guys, bago ko nakilala si Daddy Boogs. Malungkot. Kaya, kayo mga OFW, alam ko what you're going through. But it doesn't last. It won't last. All you need to do is your tenacity blended with prayers and faith. Ako yun ang tagahawak-hawak ko. Manchupa man ko sa mga boyfriend ko noon whatsoever. Pagdating ng gabi, galuhudi ko yan sa kwarto ko pag magparik talaga sa Panginoon. Kailan pa ni Lord matapos? Alam niyo si Daddy Boogs, hiningi ko talaga yun sa langit. Sabi ko sa Panginoon, napagod na ko Lord sa paiba-iba boyfriend. Napagod ako kasi kailangan ko mag-boyfriend para may magbayad sa apartment ko. Kasi ambisyosa ako eh. Ayaw ko mag-bed space. Ayaw ko tumira dito sa mga chararat na mga lugar. Gusto ko sa mga high-end na mga lugar. So I need someone to support me. Eh maganda naman ako at matalino. Sexy naman ako, malaki ang suso ko, malaki ang puwet ko, bakit hindi ko guyon gamitin? Kisa naman mapagkagagaga ko, bilatsing iloy dito nga ako pa magasto sa mga lalaki. You know what I mean? So, hiningi ko yan sa Panginoon, guys. Kaya binigyan ko ni Lord ng mabait na hindi ako pinapatulan. Nagkapatol kasi si Daddy Boogs sa akin, pero very light. So, binata, never married, walang anak. Nirigalo siya ng Panginoon sa akin. So, hindi man si Lord magbigay sa iyo, mag-answer ng prayer mo. God doesn't say yes or no. Doesn't answer yes, no, or maybe. God tells you, wait. In His time. Kung sa Arabic pa, insha'Allah. Kung sa Bisaya pa, puhon. Correct? Artelila Chica, I feel you, ako tiniis ko 17 years. Wow. Until now, ari ko sa abroad, mahatagan ko lang maayo nga kinabuhi akong dili kabata. Ay, kama pa eskwela sa private school. You know, everything that you are sacrificing right now is going to be paid off. With success. With happiness. Kumapit ka lang. Huwag kang bumitaw. Because that too shall pass. Alam mo, nag-celebrate ko sa mga celebration sa Pilipinas noon. Nagigising ko sa madaling araw para alas 2 dito sa akin, alas 6 sa Pilipinas, para makita ko lang ang mga anak ko ga-breakfast. Kasi hindi ko sila nakasama mag-breakfast 15 years.
I know what you feel if you're abroad. Ari na naman kita sa mga madugo na naman ng mga kwento. So, alam ko ang nararamdaman ng mga nanay. Alas 2 dito, 6 a.m. sa Pilipinas. Elementary pa lang ng mga anak ko para makita ko sa gabi ang kanilang uniform. Lalong-lalo na kung kapapadala ko lang ng box. Typical, di kuya guys nga OFW. Nga pa LBC every 3 months na nanonood ako. Sky pa lang to noon, wala pa sang Facebook. Sky pa lang. So, gapulaw ko na guys, I stay up until 2 a.m. para masabihan ko mga anak ko, mag-aral kayo mabuti. Anong food nyo? May gatas pa kayo, may itlog pa kayo. Hindi ko napakita sa kanila na ako'y gutom. Na ako later, wala akong food. Never. Importante, may hotdog sila, tender juicy, meron silang mga kapatid ko din, mahambal sa kunang, may balayan ako sa eskwelanan, guba ng sapatos ko, gaskwila, kuliyo, mga kapatid ko, 3 sila eh. Ang isa na graduate na 3 ang makatatlo kamabay ko, mga kapatid, dungan sila school, Pilipinas, alas 8 naman dito sa akin, kunyari, kakain din ako, kahit, ako, meron din ako kahit tinapay, biskwit lang, makain din ko kasi, mami, why are you not eating? Gagano man ako, timlayo pa sahod. Hindi, may ari ko ka-diet, ko kakaon, ako biskwit nga free sa opisina, kaya para masabay ko lang silang kumain, yun ang naging buhay ko, bago ko nakilala si Daddy Books, kahit pa paano nag-level up ako. It was so sad. I was alone, you know? Kaya kailangan may boyfriend ako that time kasi nadidepress ako eh. Tapos siningi ko talaga, again, pray ko kay Lord. Mga 8 years ko inantay. Nagbiga-biga muna ako eh, chururut-chururut sa mga kalalakihan. Hanggang sasabi nga nila, patience is a virtue. It is. Kasi nag-wait talaga ako sa ibigay sa Panginoon. Maraming nanligaw sa akin ng mga Arabo, pero second wife naman ako. First wife man ko, pero wala naman ako sa freedom. Kailangan ka magpa-convert, ganito. I didn't like it. Ito ka namin, isupong sang life mo, doon makarelate kami nga nagahibig. Amo gani. I mean, kaya nakikita sa mga parents, correct. Mami Chona's story is, my story is nothing i-compare kay Mami Chona. Pwede ko ma-share din me. Mami Chona has been an OFW also sa UK, and now she is in Morocco. And she worked hard for her children. Friend ko gini si Mami Chona Olvido. She's now in Morocco. She's a nurse. You know guys, she lost her baby girl. The baby girl succumbed to cancer. Yan ang pinakamasakit sa atin, ang mawalan tayo ng anak. Pero tingnan nyo si Mami Chona, nag-attend dito sa akin because I help her go through the grieving, go through the loss of her child. Na iniwanan natin, ga-expect tayo na pagbalik natin, andyan pa ang mga anak natin. Mabuti na lang kay si Mami Chona, nakauwi siya and you know, she was able to spend time sa kanyang anak. Ganun ang buhay nating mga OFW. Kayod sa kaliwa, kayod sa kanan. Ang gabi ginagawa nating umaga. Tapos, ang umaga ginagawa nating gabi. Si Mami Chona lost her child. Kuya, I lost my father. So, alam mo yung mga regrets, yan ang greatest regrets kung iniwan ko si Papa. Tapos hindi ko siya inuwian. Hindi mo kasi ini-expect minsan na sa ganitong date pala, last day yan na lang. Iyan ang greatest regret ko. So, if you have the chance, wrong decisions talaga ako, na sana nag-uwi ako. I should have been stronger that time. Na, hindi ko inisip, pera lang palagi. Ang vacation leave ko, ang ticket ko, inaano ko yan, kino-convert to cash. Kasi kailangan sa kapatid ko, mag-e-exam, wala sapatos, bayad sa kuryente, yun palagi inisip ko, pera. But you know what guys? We make money, but we forget how to make memories. Yun ang nawawala sa atin. I didn't know that life was too shorter than we think. So, nung nalaman ko na dying na pala si Papa, yun din ang panahon na nag-process si Brian sa aking petisyon. Nung time na yun, kailangan talaga kuhanin sa Canada ang aking passport para i-process ang stamp. I couldn't fly. That was 2019. So, kahit mamatay man ko, kaya ang passport ko na sa Canada, hindi ko nauwian si Papa. August 2019. So, sa dinami-dami ng mga pinagdaanan natin ng mga OFW, tandaan nyo na hindi na siya naglalast, natatapos din. Yan ang sinasabi natin titila din ang ulan. So, kung ngayon, kayo, hirap, dahil may pinapaaral and everything, makagraduate kina sila, makauwi din kayo. Ako naman, I made a decision na sila ang papuntahin ko dito because we have other plans. Dahil nga kasama na namin sa buhay si Daddy Books, and our destination is Canada. Yun ang plano. So, I'm taking my kids. Alam nyo ba, after 15 years ko na kapiling ang dalawa kong 3 kong anak, 2 boys and 1 girl. Noong 2023, guys, na nabuo kami. 2 anak ko, lalaki, tapos ang anak ko ang bahay. Alam nyo ba, nung first time ko sila nakita sa airport, nung iniwanan ko, baby pa sila eh. Siguro 6 lang ang panganay ko.
Tapos, 3 silang naiwan ko. Tapos dito ko pinanganak si Trisha, ang pang-4. Alam niyo guys, nagkakandusay ko sa airport. Nung nakita ko, nung si Tristan na unang dumating dito, halos hinimatay ako. Kasi ano na siya, graduate na sa college nung pumunta siya dito. Hindi ko malaman kung paano ko iiyak ang aking iyak that time. Hindi ko ma-imagine na ito na panahon na hinintay ko 15 years. Hindi ko sila nakita, hindi ko naiyakap. Alam niyo bang t-shirt na ginapadala nila sa akin yung amoy pawis? Gusto ko mapawisan sila kasi yun ang katabi ko sa pagtulog for 15 years ha. Katabi ko yun, inaamoy-amoy ko ang amoy ng mga anak ko, mga kilikili nila. And I still have their bibs. Yung mga bibs nila until now, these are the things that I keep precious. Gusto ko hanggang sa mamatay ko, kasama ko na ang mga damit ng mga anak ko. First si Tristan, nagka-graduate siya. Isa-isa lang, isa-isa. Nung iniwanan kami ng tatay nila, grabe, ginang-iyak ko, tumamatay ko. Alam niyo, sabi ng mga anak ko, Mami, tayong 5 ang forever. Hindi ka namin iiwan, patapusin mo lang kami, may pupunta kami dyan. So, binigay sa akin ni Lord yung prayers ko. Isa, 2022. Tapos 2023, dahil dalawa na kami nagtatrabaho, tapos si Daddy Bog sa buhay ko na-afford ko na yung papunta dito kasi hindi naman maratis ang papunta dito, visa, ticket, lahat. So, binigyan ako ni Daddy Books ng pera para ma-process ko si Renzo tsaka si Hart. Kasi ano na sila adult. So, pwede na wala permas ang tatay nila, di ba? Alam nyo guys, 15 years, nayakap ko ang second at third child ko. Walang luha, walang mata sa airport na hindi basa. Walang mata sa airport na hindi umiyak kasi nakita nila paghagulgul ko, grabe galigid ko sa airport nung nayakap ko ang mga anak ko. Tatapos din ang aking paghihirap. 15 years ako walang New Year kasama sila, birthday nila, graduation, tiniis ko yun lahat dahil ako ay ina. Inuuna kong kailangan nila dahil ako ay kapatid, dahil ako ay ate, dahil ako ay anak. So if you are there right now, somewhere out there, doing your hustle to send money home, always keep this in mind, titila din ang ulan. Dahil pag umuwi ka sa Pilipinas, dulur. Ngayon, pag wala kang pera, walang respeto ang mga tao sa inyo. So do not give up. Isa na lang guys, isa na lang ang hindi ko pa nayakap. For 15 years, si Trisha na lang. Iyon na lang hinihingi ko sa Diyos sa sana itong Pasko. 60 na siya, sana magpirma naman ang tatay niya sa affidavit na nagsasabi na okay. Pinapayagan niya na si Trisha na makasama ko kasi patayo yan nasa dyan ako week. Wala akong magawa pag hindi siya pumirma. So sana naman, itong Pasko hayaan niya na kami ni Trisha na magkasama. Kaya ang bilat siyang ilo niya, sinisingil niya ko ng malaki. Gusto niya kong pabayarin sa pirma niya. Sabi ng mga bata, hindi mami, 2 taon na lang, sayang din yan para sa atin. Pero kung may 1 million ko sa Christmas, bahala na si Batman. Bigyan ko siya sa 1 million, makita ko lang si Trisha kasi wala pa kami picture nga buo guys. Yung 5 kong anak, yung 4 kong anak, saka ako. Wala pa kami picture together na 5. Ini-insert lang namin through AI and editing na nandoon si Trisha sa picture frame. Kaya, ayaw ko mag-travel. Ayaw ko pumunta kung saan kung hindi kami kompleto. Gusto ko complete. Bahala na. Kumaantay ko another 2 years or something. Pero sana, maka 1 million ko sa Facebook para may bayad ko sa kanilang tatay. Makuha ko ang aking bunso. Yun lang ang pangarap ko. Hindi ko nangangarap sa mga nothing. Hindi ko nangangarap sa mga luxurious life or whatever. Isa lang. Sana itong Pasko mabuo kami. Kasi 16 na siya 23 days old lang siya nung umuwi isa sa Pilipinas. Tapos ang tatay ayaw niya magperma. So this is my life. Ito ang aking kwento ng aking buhay. You may see me as a tenacious woman, fierce, but at the end of the day, I am a mother. I have a heart. I have a soul. I have compassion. I feel for you. Hindi lang ako nagpambugris, ako'y nagmamahal din. Ako'y nasasaktan din. At ako'y nagpapatawad din sa tamang tao na dapat patawarin. Hindi lang ako nangangaway. Hindi ako putang ina na palaaway. Nangangaway ako dahil may dahilan. Bakit ko dinedefend at tinutulungan si Abigail? Kasi niloko din ako Kinuha din sang alpot na katulad ni Beverly ang tatay ng mga anak ko. Mabuti na lang ako lumalaban si Abigail, hindi. Kasi professional siya, teacher siya. Wala siya magawa. Kahit ano nga mga bully sa kanya sa online, hindi siya gasagot.
Kapos kamukha niya pa ang anak ko, si Hart, si Abigail. Alam ko pakiramdam na may mga oras na you're so helpless na ang mahal mo, parang inaagaw na ng sangsamuan tapos wala kang magawa. Kaya dinidefend ko si Abigail because I know kung ano ka hell ang naramdaman niya those fucking 3 months na ang bilatsing Iloy nga biberli nga alpot nga kategorisi wala pantibigaon. Ginabuang kag ginaaswang si Elias. That's why I defend women who got cheated on. I defend women who doesn't have a voice to fight for their fucking husbands. That's why I am here to bugris people who cheats. That's why I hate kabits. Kabits kay Rida number 2. Kaya ko sila sinusumpa. Dahil nasira ang pamilya ko. Dahil sa mga babae katulad nila.